Ang pasaway na palaka. Noong unang panahon ay may mag-inang palaka na naninirahan sa isang malaking sapa sa isang bayan sa Korea. Ang anak na palaka ay sutil at wala nang ginawa kundi ang magpasaway sa kanyang ina. Siya ay mabigat na pasanin ng kanyang ina at madalas sanhi ng kahihiyan nito. Kapag sinabi ng kanyang ina na maglaro siya sa tabi ng burol, maglalaro siya sa dalampasigan. Kapag naman sinabing pumunta siya sa kapitbahay sa itaas, magtutungo ito sa ibaba. Kung ano ang inuutos ng ina ay ang kabaligtaran ang ginagawa ng anak. Ano kaya ang gagawin ko sa batang ito? Bulong niya sa kanyang sarili. Bakit hindi siya maging tulad ng mga ibang batang lagi sumusunod sa mga pinag-uutos sa kanila? Sila ay mabubuti at magagalang. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa kanya kapag magpapatuloy siyang ganito. Kailangan kong maituwid ang mga baluktot niyang pag-uugali. Buntong hininga ng nanay na palaka. Ha ha ha. Halakhak ng batang palaka. Shh! Sermon. Hindi nyo kailangan mag-alala sa akin. Ayos lang ako ng ganito. Ganoon ba? Wika ni inang palaka. Bakit hindi ka makakokak ng wasto? Ni hindi mo nga alam ang lumikha ng tunog na tulad ng isang palaka? Hayaan mong turuan kita. Huminga ng malalim si inang palaka nang may ngiti sa kanyang mga labi at buong lakas na bumigkas ng Kokak. Sige, subukin mo. ngumisi ng todo ang batang palaka at huminga rin ng malalim. Buong lakas niyang isinigaw ang Kakok! Kakok! Pasaway, sutil kang bata ka. Papatayin mo talaga ako, no? sigaw ni inang palaka. Makinig ka sa akin kung ano ang makakabuti para sa iyo. Kakok! Kakok! Pang-aasar na wika ng batang palaka habang tumatalon papalayo. Kung ano ang inuutos ng ina ay ang kabaligtaran pa rin ang ginagawa ng anak. Siya ay lubos na nag-aalala at nababahala kaya nagkasakit. Kakok! Isang araw ay itinawag niya ang kanyang anak habang nakahiga sa kama. Anak, Wika niya. sa tingin ko hindi na ako magtatagal pa. Kapag namatay ako, huwag mo akong ilibing sa bundok. Ilibing mo ako sa tabi ng sapa. Nasabi niya ito dahil alam niyang gagawin ng kanyang anak ang kabaligtaran ng kanyang sinabi. Lumipas ang ilang araw, namatay na ang inang palaka. Umiyak nang umiyak ang batang palaka. Oo, kawawang ina ko. Labis siyang nag-alala sa pagiging pasaway ko. Bakit hindi ko siya pinakinggan? Sumbat niya sa kanyang sarili. Ngayon wala na siya. Pinatay ko siya. Pinatay ko. Simula noon, ang mga berdeng palaka ay nag-iingay ng kokak-kokak kapag umuulan. Ito rin ang dahilan kapag ang isang Koreano ay gumagawa ng kabaligtaran ng dapat niyang gawin ay tinatawag ng Xiao Kai Guli, palakang puno. Ikaw! Dapat kang makinig sa mga magulang mo at huwag maging pasaway. Dapat matuto kang sumunod sa mga magulang mo upang hindi sila mangonsumisyon sa'yo. Ayun lang.